Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-49 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na ang hinaing ng mga inuusig. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, nag-usap sina Ibarra at Elias habang nakasakay sa bangka. Nararamdaman ni Ibarra ang pagkabahala, kaya humingi ng paumanhin si Elias sa pagkagambala niya sa binata. Ipinaalam ni Ibarra na nais siyang kausapin ng alperes, ngunit nagdahilan lamang siya dahil sa takot na baka makita si Elias. Nais din ni Ibarra na dalawin si Maria Clara, kaya siya ay nag-aalala. Hindi nagpatumpik-tumpik si Elias at agad niyang sinabi ang kanyang pakay. Siya ay sugo ng mga sawimpalad na nangangailangan ng tulong para sa pagbabago sa pamahalaan. Ibinahagi ni Elias ang mga kahilingan ng mga sawimpalad, paglalapat ng katarungan, pagbibigay ng dignidad sa mga tao, at pagbawas sa kapangyarihan ng mga gwardiya sibil na nagiging sanhi ng pang-aabuso. Bagamat handa si Ibarra na gamitin ang kanyang yaman para humingi ng tulong mula sa mga kaibigan sa Madrid at sa Kapitan General, nag-aalala siya na baka mas makasama ito kaysa makabuti. Ayon kay Ibarra, ang pagbawas sa kapangyarihan ng mga gwardiya sibil ay maaaring maglagay sa mga tao sa panganib. Sa halip, sinabi niyang kailangang gamutin ang ugat ng sakit ng lipunan at hindi lamang ang sintomas, kahit na mga hulugan ito ng paglalapat ng mahapding panlunas. Nagkaroon ng debate sina Elias at Ibarra tungkol sa papel ng simbahan at ang dahilan ng panunulisan ng mga tao. Bagamat kapwa mahal nila ang bayan, hindi napapayag ni Elias si Ibarra na sumang-ayon sa kanyang pakiusap. Sa huli, sinabi ni Elias na sasabihin niya sa mga sawimpalad na umasa na lamang sa Diyos. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nag-usap sina Ibarra at Elias sa bangka, kung saan ipinahayag ni Elias ang hinaing ng mga sawimpalad na nangangailangan ng tulong para sa pagbabago sa pamahalaan. Ibinahagi niya ang mga kahilingan tulad ng paglalapat ng katarungan, pagbibigay ng dignidad sa mga tao, at pagbawas sa kapangyarihan ng mga gwardiya sibil. Bagamat handa si Ibarra na tumulong gamit ang kanyang yaman at koneksyon sa Madrid, nag-aalala siya na baka magdulot lamang ito ng mas malaking problema. Sa halip, iminungkahi niya na kailangang gamutin ang ugat ng problema at hindi lamang ang sintomas. Nagkaroon ng debate sina Ibarra at Elias tungkol sa papel ng simbahan at ang mga sanhi ng panunulisan ng mga tao. Nagkakaiba sila ng pananaw sa kung ano ang tamang solusyon sa mga problema ng lipunan. Hindi napapayag ni Elias si Ibarra na sumang-ayon sa mga kahilingan ng mga sawimpalad, kaya't sinabi ni Elias na ipapaabot niya sa kanila na umasa na lamang sila sa Diyos. Mga mahahalagang tauhan. Ibarra, isang edukadong binata na may malasakit sa bayan. Nag-aalala siya sa kalagayan ng pamahalaan at handa siyang tumulong, ngunit nagdadalawang isip siya sa mga mungkahing inilatag ni Elias. Elias, isang tao na nagsisilbing tagapamagitan ng mga sawimpalad na nagdadala ng kanilang hinaing kay Ibarra. Siya ay masigasig na naghahanap ng solusyon sa mga problema ng lipunan, kahit na taliwas ito sa pananaw ni Ibarra. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa gitna ng lawa kung saan nag-usap sina Ibarra at Elias. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Hinaing, reklamo o protesta. Api, mga tao na naagrabyado o pinagsasamantalahan. Dignidad, pagrespeto o pagpapahalaga sa sariling karapatan. Adhikain, layunin o mithiin. Makasama, maaaring magdulot ng negatibong epekto. Balak, plano o layunin. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe
o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsusuri at maingat na pagpaplano bago gumawa ng anumang aksyon, lalo na kung ito'y maaaring magdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa inaasahang kabutihan. Ipinapakita rin ang komplikasyon ng paglutas ng mga isyu sa lipunan kung saan ang iba't ibang pananaw ay maaaring magbunga ng di pagkakasundo sa tamang solusyon. Ang kahalagahan ng dialogo at bukas na communication ay muling ipinapakita dito, bagamat hindi laging nagreresulta sa pagkakasundo, ito ay mahalaga upang maipahayag ang mga opinyon at damdamin. Sa huli, ipinapakita na sa kabila ng ating mga plano at pagkilos, may mga pagkakataon na kailangan nating magtiwala sa mas mataas na kapangyarihan o sa Diyos para sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. At diyan nagtatapos ang ika-49 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang hinaing ng mga inuusig. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.